ginamit niya yung wikang Ingles at napakahusay naman. Kuya Nico, please, if you don't mind, introduce yourself to our beloved viewers. If it is okay to you. Yes, go ahead, Kuya Nico. Good morning, everybody. This is my first time to be here. I do hope you're going to understand whatever I say. Though it's a little bit slow. Akala mo, ako, patawarin mo ako, Kuya Nico, nung una, ay ang inaakala ko ay hindi ganun ang level ng iyong mentalidad. No, pasintabi Kuya Nico, kung titingnan mo yung kanyang physical na kaanyuan ay hindi mo sukat akalain na ganito pala siya katalino mga ka-business. Siya si Kuya Nico, isang taong grasa sa paningin ng iba. Dito siya nakatira sa ilalim ng isang puno, napapaligiran ng mga basura, kalat, marumi, at hindi kaaya-aya sa paningin ng marami. Sinong mag-aakala ng isang taong grasa na si Kuya Nico ay isa palang matalinong tao? Siya lang naman ay scholar ng Ateneo de Zamboanga at matatas sa wikang Ingles. Mga ka-business, mga kababayan, tunghayan po natin ang isang napakagandang istorya at alamin natin kung ano ang dahilan kung bakit nasadlak sa ganitong sitwasyon ang isang Kuya Nico. So yun mga ka-business naming minamahal, mayroon tayong panibagong kababayan dito na nakilala, no? At syempre sa maiksing panahon na nagkakwentuhan kami kanina, sobrang na-amaze po ako sa kanya. Yun, ikinagagalak ko pong ipakilala sa inyo si Kuya Nico. Yan, palakpakan naman natin mga ka-business naming minamahal. Kuya Nico po ay batay sa naikwento niya sa akin kanina, siya ay tubong Zamboanga po, Kuya Nico, no? At ngayon po ay nandito siya sa area ng Caloocan, mga ka-business naming minamahal. At ayun, nakatawag ng pansin sa akin, una, syempre yung kanyang kasuotan, kasi nga, unique, unique na ka-business na sombrero po yan, ganun. Tapos, tinry ko siyang i-approach mga ka-business. Ang totoo, bali pangalawang pagkakataon nito. Kasi nung unang pagkakataon po, bali parang nagkasalubong lang kami sa Gawiroon. Nung time na hinahanap ko naman si Bong. At nagbanggit ako sa kanya noon na kung pwedeng yan, ganyan, mayroong video. At tumanggi siya. At syempre, inirespeto ko naman po yun. Kaya lang, napansin ko yung paraan ng kanyang pakikipag-usap, mga ka-business naming minamahal, ay hindi isang ordinaryong tao. Na ibig kong sabihin na kung titingnan mo yung kanyang physical na kaanyuan ay hindi mo sukat akalain na ganito pala siya katalino, mga ka-business. At kanina po, nagkakwentuhan kami ng konting istorya-istorya ng bawat isa sa amin, buhay-buhay ba, ay ginamit niya yung wikang Ingles at napakahusay naman. Kuya Nico, please, if you don't mind, introduce yourself to our
beloved viewers, if it is okay to you. Yes, go ahead, Kenny. Good morning, everybody. This is my first time to be here. I do hope you're going to understand whatever I say. Though it's a little bit slang. Though it's a joke. And for the first place, I am so hesitant. But then lately, I think it's just not nothing. The fact is that it is a matter of shaking. So now I'm really Yan, sharing what I know. Not just joking, but something personal where my really is. And I am no longer afraid to say that. Wow. We started it. Let's finish it. I do hope this will be fine example to everybody. So yun na mga ka-business naming minamahal. Ayan, narinig naman natin ng Kuya Nico, no? At syempre, Kuya Nico, gusto kong magpasalamat sa iyo ulit sa napakagandang pagkakataon at syempre pang-unawa mo na ako ay napagbigyan. Ha? Kuya Nico, thank you so much talaga. Mga ka-business naming minamahal, ang Kuya Nico po ay is it okay, Kuya Nico, na ikaw ay dating nagtrabaho, pwede namang ikat kung hindi ka komportable, nagtrabaho sa parlor, okay lang yon. Ayun, ano po, siya po ay nagtrabaho dati sa, yes, beautician, tama, beautician po. At mga ka-business naming minamahal, yung ibang mga bagay na tanong na masyado lang personal ay siyempre iniiwasan ko rin po para hindi naman ma-offende ang Kuya Nico. Ano po? Ngayon, tinanong ko sa kanya kung saan siya nakatira. At kasi nga siyempre ang hometown niya is Zamboanga. Ay ito, sinamahan niya tayo rito. Okay na pa kayo dito? Thank you so much. Cameraman, pasuyo na lang. Pwede mong kunan habang nagsasalita siguro ako. No? Ayun ito po yung tinitirhan ng Kuya Nico. At batay po sa kanya, ay kaibigan niya po ang nagmamay-ari dito at binigyan naman siya ng pahintulot na lumagi rito. Ayun, nadudurog yung puso ko, mga kapistis namin minamahal, dahil sa hindi naman natin may pagkakaila na hindi komportable ang Kuya Nico sa ganitong lugar kung ang pag-uusapan natin ay comfort. Ano po? Kanya lang, siyempre, ang tao ay may kanya-kanyang comfort zone. Ano po? Maaring tayo, pakiwarin natin, hindi komportable o hindi kaya-aya yung ganitong lugar o tirahan niya. Pero ang Kuya Nico ay wala akong narinig sa kanya kahit nakatiting na reklamo mga business namin minamahal. Okay lang boss, tuloy lang tayo, no? Wala akong narinig na kahit nakatiting na reklamo, kundi masaya siya at proud siya, no? Mga ka-business. So, dito, ang dami kong napagtanto. Mga ka-business, sabi nga, don't judge a book by its cover. So, dito, mga ka-business, nagkaroon na naman ng patutuo yung ganong klaseng kasabihan, ano po, mga ka-business. Huwag naman sana ipagkamali, no? Lalo na ang ating Kuya Nico, na siyempre, hindi karaniwan ang Kuya Nico pagdating sa tinatawag na pananamit, yung ayos niya, no? May balbas tapos long hair siya, na akala mo, ako, patawarin mo ako Kuya Nico, nung una, ay ang inaakala ko, ay hindi ganun ang level ng iyong mentalidad. No, pasintabi Kuya Nico, huwag kang ma-open sa akin, huwag kang masasaktan. Pero nung nakausap ko mga ka-business, sobrang nakaka-amaze. Yung kanyang pananaw sa buhay, yung kanyang pagkaunawa sa mga bagay-bagay, ay
masasabi ko, no? Sa batay sa aking mga naging karanasan din sa mga ginagawa nating pagtulong sa mga kababayan natin ay iba ang Kuya Nico, mga ka-business. Siya po ay nabanggit niya sa akin kanina, siya ay scholar ng Ateneo. Di po ba no? Ateneo de Zamboanga po ba yun? Yun. At napakabihirang pagkakataon po kasi mga ka-business na makatagpo ng kababayan natin tulad ni Kuya Nico na sabi niya sa akin kanina, kaya English kasi yun mga ka-business ng kanyang pagsasalita kanina, pero ito batay lang sa akin pagka-unawa, correct mo na lang ako Kuya Nico kung sablay ako o mali. Batay sa kanya, kaya siya nagkaroon ng interes na ako ay kausapin ay dahil din sa pamamaraan ng pakikipag-usap ko sa iyo. Tama ba? Oo, na walang paghuhusga. Tama ba, Coron? See, I feel like that's a person talking to me, but a long lost friend. Really? Wow. You're not afraid of saying things that is make you, pero it's true. So, you're just living courage, the spirit to stand whatever. Yun, mga ka-business, naipakilala ko rin sa kanya yung team ko po kanina, no? Yung nagkakamera sa atin kanina. Ngayon, si Papa Dins, yung aking anak na panganay, tapos yung the rest of my teams ay pinakilala ko, no? Yung ating mga kagwangs. Ibig sabihin ng kagwangs, Kuya Nico, ay shorts for katuwang sa tawang gawa. Kumbaga, in Bisaya kasi, when you say kagwangs, ay something, di ba, parang mammals or ano, no? Di ba? Pero ako, sariling definition ko at saka interpretasyon o pakahulugan ng kagwangs ay katuwang sa tawang gawa. Kaya yung mga nakita mo kanina, mga kagwangs ko yun. Ibig sabihin, katuwang ko sila sa pagkatawang gawa. Yan. Kagwang. Kakaiba, no? Ano masasabi mo ron? When is it with difference to others? When you wanted to build up a name or whatever you wanted to do with the project, do it. Your point is, Yes. example, missing name. Very kagwang. Oh, yes. But do you really know what's the meaning of kagwang? Oh, I'm not going to tell you that. Kamo po ka But he does. magbinisaya, Kuya Rico? Hindi. Oo nga, okay. Well, kasi sa Buanga is Cebuano, no? Salita or sa Bacano? Sa Bacan. Ayun, halo na rin. Yes, sir. Anyway, Kuya Nico, meron pa akong ilang mga tanong lang naman. Tapos kung halimbawa po, hindi kayo komportableng sagutin at pakiwari nyo ay hindi kayo komportable, ay mag-pass lang kayo. Ay gagalang ko naman po yun at ng ating mga mahal na viewers, maintindihan po namin. No? Kuya Nico, paano kayo napadpad dito po sa Manila? I mean, ay dadaan kayo kuya? Apo, may Sige, dadaan. padaanin muna natin. Dito na lang po, Kuya Nick. Dito na lang. Dadaan nyo lang yung truck. Asan na yung turon? Hinili ko sa kanya. Pwede mo! Kuya! Kaya, pwede mo! Yung turon bigyan mo kay Kaniko. Gusto mo kumain? Oo, mamaya na. Tagal na nag-usapan eh. O sige. Hawakan mo lang muna. Binilang ko siya ng turon at saka buko juice, mga ka-business. Ayun na Kuya Nico, mabalik tayo dun sa aking tanong. Paano kayo napadpad dito sa Manila pala? Ano bang nangyari? At ang isang Kuya Nico na tubong Zamboanga ay napunta na Maynila. Pagkatapos kasi ako mag-aral ng hustle dito ng bakasyon, para ako tanga lang sa bahay. So sabi ko, I really want to be useful. Okay. So, I tried, just so happened, rejected it. Oh. So,
So, ang ginawa ko, sumama ako sa isang kaibigan na hindi ko kilala. So, yan. Sumama ka sa isang kaibigan na Hindi kilala yung mga pamilya ko. okay, okay. Oo. Tapos, Then lady, nung nagkaroon na kami ng pwesto, kasi yan siya, siya naman service. Pero maayos ang buhay nila dito sa Maynila. Sa yung kaibigan ko. So yan, tuloy-tuloy na. Pagkatapos, nakahanap ako ng trabaho. Ang ginagawa ko noon is walis, sakit-sakit. Bagay, sabi niya. Hindi, sabi ko, hindi lang kayo ang gusto kong tumas, pati sarili ko. yes. Oo. Nung sinabi niyo ako ng ganun, sabi ko sa kanya, sabi niya, kaya mo ba? Itatapat at sa tunay na trabaho. Sabi ko, sige. Ayun, nag-umpisa ako sa mga masalita na ganito ang gusto kong hanggang sa nagkaroon ako ng isang customer na babae na matanda na, ang sabi niya sa akin, sumama ka. Sabi ko, saan tayo pupunta? Basta sumama ka. Sumama ako. Okay. Pag nandun doon sa kabilang bahay, sabi ko, ang ganda naman ng bahay. So, inayos niya upo. Diyos ko! Paglabas, artista pala nanirahan doon. Artista? Artista. Talaga? Sabi niya sa Wait lang excuse lang. Kuya Nico, asan yung sombrero mo? Pasensya ka na. Parang, okay lang. Wow! Wow! Artista pala yon. Dito muna. Artista pala yon. Pagkatapos tinatanong ko yung pangalan ng, pero hindi sa artista, doon sa matanda. Ay huwag. Sabi niya, huwag. Malalaman mo na lang sila kung sumali ka sa grupo nila. Sabi ko, sige. Eh yung anak niya, maganda rin. O, di ba? Ang ganda niya mag-makeup. Talaga. So, ako naman tingin lang, nagkaroon ng pagkakataon, ang sabi sa akin, isang kasama ng artista, ayusin mo na nga lang ako, tapos na, mamaya maiwan ako, sabi ko, hindi ako marunong. Hindi ka marunong? Sabi niya, bakit nandito ka? Hindi, okay, ang lakas ng tulog na, try me. Ayun, Pinubukan mo. Ano nangyari? sino nag-break up sa'yo? Sino nangyari? Kasama ni Jerome, kababayan. Kasama ni Jerome, nagmamadali kami, kailangan. Oo, nagmamadali kayo. Pero, nakakalinis, simple. Yan ang salita, hindi ko may limutan kayo. Sabi ko, mami, hindi talaga po hindi talaga ako may kapatis. You are now. Ako ang sinabi sa iyo. Have the talent to be. Galing. It is more on courage. Put it more. Lahat tayo mga tao, kaya tayo bumabagsak, wala tayong sariling, wala tayong sariling tiwala sa sarili natin. Lahat yun sa tingin natin. May bumabagsak dahil hindi sila nagtitiwala. Bakit? Tatakot. Hindi naman kayo matatakot. Isa lang ang baksak nyo, impyerno. Pinasabi sa amin yung matanda. Yung katakot. Anyway, so doon nag-start. Kaya ka naging beautician. Okay, so maliban sa pagiging beautician, Kuya Nico, ano pang naging naging hanap buhay, ano? Hanap buhay mo rito sa Manila, kung okay lang. May mga nangyayari noon which is napupwede. Okay. Yung mga yung mga dating nangyayari sa atin, parang masyado ako mayabang. Baka hindi nyo kilala. May kapatis ito. Ganun. Ganun ako. Parang tumaas ang pilay ko. Okay. So, Kuya Nico, ibig sabihin pala nung mga nakaraan na ikaw ay isa pang beautician, maayos at maganda ang estado ng iyong pamumuhay. Tama ba ako? Dahil sa kaibigan ko si Jerome Champ. Kababayan ko yun. Siya ang nakaisa. Asa na si Jerome Chong ngayon, Kuya Nico? Taga-taga na mula nung naghiwalay kami. Hanggat sa natutupa ko dito, hindi ko nakikita. Paminsan dito. Pero malalim mo naging pagiging magkaibigan yung dalawa.
minsan narinig ko na lang sa ano sa mga istorya. Kasi ano yung hirap yung kaling mag-makeup. Okay. Yung drawing lang. So, talagang doon lang din umikot sa pagiging beautician ang ngayong naging karera, no? Sa madaling salita, mga kabisnes naming minamahal. Ngayon na, Kuya Nico, eto na, mga kabisnes, yung sinasabi ko kanina, kung hindi komportable ang Kuya Nico na sagutin yung aking magiging tanong, ay okay lang ha, mga kabisnes na intindihan natin. Kuya Nico, paano humantong sa ganitong sitwasyon na meron ka namang talento, kakayahan, at ikaw ay isang matalino na pasintabi ha, na napayagan mo yung sarili mo na maging ganyan ang iyong tinitirhan Sitwasyon. o sitwasyon, yes. So, Kasi kung makakayanan ka, maniga sa sitwasyon na ito, makakayanan mo pag mabuhay na mas mahaba pa, mas matindi pa. So it is a matter of encouragement. yes, You have no choice, do it, or no choice. Okay, doon muna tayo sa no choice. Bakit mo na sambit na yung no choice? Yan ito. How old are you? Okay lang, friend ko. February 22, 1956. Ha? Hindi nga. Yes, So you are now 60 plus? Senior ka na? yes, I already have my ID. Ilan? Eh, kinukompute po mga kabisnes yung mga magagaling dyan sa mathematics. 67? Ha? Yeah. 69. Ha? 69. 69 years old ka na, Kuya Nico. Wow, pero ang lakas mo pa. Hindi, siguro dahil doon sa mayroon bang nasa probinsya ko, sinasama ang tatay ko sa trabaho niya. Ang trabaho ng tatay ko sa mga welding shop, sa mga shop ng mga sasakyan, doon ka magpupunta tayo. Mekaniko. Mekaniko. Oh, yun. Mga ka-business, Yun, pasintabi ang- ulit. Ang Kuya Nico po ay sinasabi niya talaga, no, na siya ay kabilang sa mga kababayan nating LGBTQ community. Yung mga ganun, no? Di ba, Kuya? Tama ba ko? Yung sinabi mo kanina na ikaw ay gay, tama ba? O ikat natin yun? Okay lang? So, Ayun. yung kami takot, paano nila malalaman ang katotohanan? Ayan. Thank you, Kuya Nico. You set me free. Yes, exactly. Kuya Nico, ayaw na kitang pakibalahin, mahaba-haba na rin yung usap natin at marami sa mga viewers, mga kababayan natin ang mahihiwagaan talaga sa iyo, Kuya. At magkakaroon ng interes na para ikaw ay makilala at malaman nila kung ano ba talaga ang naging istorya, no, sa panahon ng isang Kuya Nico. Ano po mga ka-business? At Kuya Nico, bago tayo magkahiwalay pansamantala, muli salamat ng marami. Okay? Pangalawa, Kuya Nico, baka pwede mo bigyan ng pagkakataon, maglalambing ako sa'yo. Gusto ko sanang magpakasangkapan sa Panginoon Diyos para I didn't say no. Diba? I'm just looking. maayos na tirahan, hanap buhay, kung anong gusto mong hanap buhay. Alam mo, Tapos syempre, pangunahin ay kalusugan mo. Mag-check up muna tayo, tapos saka tayo magplano siguro ng mga iba pa. Kung okay lang, sana bigyan mo ako ng pagkakataon ko. Bukal sa puso ko yan. Alam ng Diyos yan. Nakatungay siya ngayon.
ikaw na yung dumarating sa akin kasi ayoko rin magsalita, hindi kita na dito sa hirap talaga ako dito. Hindi ko na hirap talaga ako dito. Gusto mo malaman kung saan ako natutulog ngayon? Okay lang. Artista na ako. Siya po ang yung hapon. Ayun ang mga kabisnes, samahan daw tayo ni Nicole siya na tutulog talaga. Cameraman, pakita siguro. Doon ang bahay ko. Salamat doon sa babayan natin. So ito, ang talagang tinutulugan mo. Mga kabisnes namin minamahal, ang kuya dito mo ay nagpaganda nyo, may-ari ng building. Ngayon, na dito yan, binigyan siya ng matutulugan, yes, na space. At mga kabisnes namin minamahal, siguro sa susunod na pagkakataon ng magiging akbang ng ka-business official ay samahan natin ang Kuya Nico kay Doc Vincent para siyempre sa kanyang kalusugan pangunahin bago tayo mag-usap ulit at tanungin ulit ang ating Kuya Nico kung ano ba yung maitutulong natin para makapagsimula ulit mga ka-business namin. Ako naniniwala ako mga ka-business. Ramdam ko to mga ka-business. Malaki ang magiging pagbabagong gagawin ng Panginoon Diyos sa buhay, kalagayan, sitwasyon ng isang Kuya Nico sa pamamagitan ng inyong abang lingkod ka-business. So ayun na Kuya Nico, thank you so much ulit. At kailan makita ulit pwedeng mapasyalan dito. Pero bago yun, Kuya Nico, pagdamutan mo, may bibigay ako sa iyo kaunting halaga. Kasi nakita ko, hindi ka naman makapagsaing dito. Bibilan sana katang isang sakong bigas. Sila bibigay. Eh, paano eh? Magbibigay na lang ako para kahit paano may pambansin. No? Okay. Oh, yes, of course. Ito Kuya Nico, itong bibigay ko sa iyo ay galing ito mismo sa sinasahod ko dyan. Yan sa aking YouTube channel. Oo. So parang ano nangyari, parang give and take lang din tayo. Natulungan mo ako, nakapagbigay tayo ng magandang istorya sa ating mga manonood na kapupulutan ng aral. At the same time, kasi may revenue kasi ito Kuya eh. Kaya lang hindi ko pa alam kung anong resulta, kung magkano, walang makapagsasabi nun. Kaya ko lang sinasabi yan na hindi ko pa alam kung magkano ang magiging revenue dito sa vlog natin na ito. Kasi gusto kong ipadama sa iyo na itong aking ibinibigay na halaga ay bukal sa puso ko to. Hindi dahil sa naibidyo kita. Okay? Ayun. Tama. Pakisuyo yung aking 2,000. Kuya Noy. Yan. Mga ka-business, amazing tong vlog natin na to. Amazing. Lagi yung tatandaan mga ka-business, talagang yung kasabihan na don't judge a book by its cover. Naman, mas matalino pa sa akin. Ibig sabihin, mas mahusay pa siya sa akin. Kaya hindi ko pagdamutan yung 2,000 pesos. Ha? Love you. I'm sorry, pakilakasan. Yes, of course. Hindi lang yan, Kuya. That is the work in the
Kuya Nico. Hindi ko makakalimutan tong araw na to. Ano petsa ngayon? 9. September 9. Malapit na birthday ko mga ka-business. Nagkaloob ng ama. Mga ka-business, tulad ng dati, gagawin ko yung lahat ng abot ng aking makakaya para muling maibalik ang dating Kuya Nico. Sa tulong nyo rin po, siyempre, pangunahin na sa ating mahal na Panginoon Diyos. At mga ka-business, malaking bagay yung inyong panunood, yung inyong suporta. Tumatanaw ako ng malaking utang na loob. At dahil sa inyo, na ipagpapatuloy ko itong ganitong pagkakawang gawa. Pagkaman na simple lang, pero makapuluhan. Alright? Bago ako mag-outro, Kuya Nico, siguro, panghuling mga pananalita para sa ating mga mahal na viewers. Kung may gusto ka pang batiin or sabihin, please go ahead. Parang nagiging ano ka, emotional. Why? Yeah, I know. Yes. I don't have to celebrate. I understood. Yeah. Naman, human being. We're just human beings. Whew. Sa Diyos ang lahat ng kapurihan, mga ka-business. God bless sa ating lahat. I love you all. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Bira lang tayo mga ka-business. Abangan nyo po ang susunod na mga tagpo patungkol sa buhay ng Kuya Nico. Hey. Thank you so much. Ang galing mo. Okay na, boss.